Si Jimmy Donaldson o Mr. Beast ay isa sa pinakamalaking YouTuber at influencer sa mundo, samantalang ito ang isang tipikal na Amerikano. Sa episode ng The Infographics Show, ipapakita natin ang pagkakaiba nila. Malayo na ang narating ni Mr. Beast mula nang simulan ang kanyang YouTube channel 14 na taon na ang nakalipas. Dati, puro Let's Play Minecraft ang mga video niya. Pero ngayon, puro matitinding stunt na tulad ng pagkulong ng tao sa nasusunog na gusali para manalo ng pera. Dahil dito, yumaman siya ng husto. Di tiyak ang net worth ni Mr. Beast, pero sabi ng mga analyst, bilyonaryo na siya. Magiging isa siya sa pinakamayayamang Gen Z at influencer sa mundo. Malaki ang kita niya sa YouTube at TikTok, pero may iba pa siyang negosyo na konektado sa brand niya. Tinitingnan siya ng ibang Gen Z at sinasabi, kaya ko ring saktan ang damdamin ng iba at pagkakitaan ito. Parang minamaliit pa kapag sinabing kakaiba si Jimmy sa mga Gen Z. Ang average net worth ng Amerikano sa 20-ES ay $127,000 kabilang ang ari-arian at iba pang asset. Iyan ay mga 0.1% ng net worth ni Ginoong Beast. Kung Gen Z ka at sinabing sa panaginip na lang, tama ka. Ang estadistikang ito ay naiimpluwensyahan ng kakaunting bilang ng mga sobrang mayamang miyembro ng Gen Z. Karamihan sa kanila ay nabubuhay mula sa yaman ng kanilang pamilya. Media net worth ay mas mababa sa 7,700. Kumusta ka kumpara kay Ginoong Beast? Palagi ka bang nagsusumikap o ang gig economy ang nagpapahirap sa'yo? Dito lumalaki ang agwat. Gawing simple, ang karaniwang Amerikano sa 20-ES ay may kita na $50,000 bawat taon o $100 at $40 kada araw bago buwis. Matapos ang upa, pagkain at bayarin, mabilis maubos ang pera. Si Ginoong Beast ay ibang level. Tinatayang ang YouTube channels, brand deals, at negosyo ni Ginoong Beast ay kumikita ng 1.5 hanggang $2 milyong kada araw. Karamihan ng perang iyon ay hindi rin napupunta sa kanya. Ang nagpasimula ng matitinding YouTube stunt ay pinahusay ang sining ng sukdulang gawa at naging inspirasyon ng marami. Hindi ito mura sa oras o pera. Ang karaniwang miyembro ng Gen Z ay may buwanang budget sa bahay na umaabot hanggang $3,000 kada buwan, bagamat marami ang mas mataas pa dahil sa mahal ng upa sa kanilang lugar. Si Mr. Beast ay gumagastos ng halos $3 milyong bawat buwan sa mga binibili, donasyon, at paghahanda ng matitinding stunt. Sapat lang ba kita mo para makaraos? O parang si Jimmy na bigatin pero hindi nagtatagal ang pera sa bulsa mo? Hindi ibig sabihin na hindi lumalabas sa Forbes ang mga Amerikano ay hindi na sila mapagbigay. 68% ng Gen Z ang regular na nagdodonate sa kawanggawa, pinakamababa sa lahat ng henerasyon. Karaniwang gumagastos ang isang sambahayan ng $2,000-3,000 kada taon sa kawanggawa. Nakakahanap ang Gen Z ng ibang paraan tumulong, kung saan 52% ay volunteer. Si Mr. Beast, dahil sa yaman niya, ginawang bahagi ng tatak ang kawanggawa. Nagsimula ito noong mga unang araw ng kanyang YouTube career, kung saan nagbibigay siya ng $1,000 sa mga random na tao at kinukunan ng video ang kanilang mga reaksyon. Ang altruismo ay may kasamang dagdag na views. May ilang tao na tinawag na mapagsamantala ang kanyang mga ginagawa. Pero totoo naman talaga ang perang ibinibigay niya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang namimigay ng malalaking premyo. Noong 2025, may video siya na 100 piloto ang naglaban para sa isang pribadong eroplano, na parang deathmatch kaysa simpleng pamimigay. Nagsimula rin si Jimmy ng mga foundation laban sa gutom para sa malinis na tubig, pagtatanim ng puno at paglilinis ng karagatan. Sa kabuuan, nagbigay na siya ng mahigit $300 milyong sa mga kawanggawang layunin. Kaya kabilang siya sa mga nangungunang pilantropo. Mas madalas siyang nasa harap ng kamera kaysa ibang pangunahing donor. Ang kawanggawa ay may iba't ibang anyo at laki. Kahit maliit, mahalaga ito. Sinusundan mo ba si Ginoong Beast o nagsisimula ka sa sariling tahanan? Ngayon, pag-usapan natin ang pabahay. Hindi maganda ang tirahan ng karaniwang Gen Z na lalaking Amerikano. 26% lang ang may sariling bahay. Karamihan ay nag-uupa o nakatira sa magulang. Sa katunayan, 45% ng Gen Z ay nakatira pa rin sa bahay ng kanilang mga magulang. At hindi sila gaanong nahihiya tungkol dito kumpara sa mga nakaraang henerasyon. Sa totoo lang, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bahay at tila imposibleng makapasok sa merkado. Pero hindi naman dapat nagkakaproblema si Mr. Beast, di ba? Malamang may malaking bahay siya na sobra pa ang banyo. Pero hindi. Ang YouTube star ay nakatira sa karaniwang 2 palapag na bahay sa suburban na Greenville, North Carolina. Binili niya ito ng $300 at $20,000 noong 2018 karaniwan sa bahay na may 4 na kwarto.
pero palagi siyang may kakaibang paandar. Sinasabing siya ang may-ari ng maraming bahay. Lahat ay nasa parehong lugar na kilala sa lokal bilang Donaldson Drive. Binibili niya ang mga ito para sa kanyang pamilya at sa kanyang pinakatapat na mga empleyado. Kahit hindi kasing bongga ng sa pinakamayayamang celebrity ang kanyang mga bahay, milyon-milyong dolyar pa rin ang halaga ng kanyang mga ari-arian at patuloy pang tumataas. Kaya, nasaan ka na ba sa property ladder? Sinusubukan mo pa bang makapasok sa pinakaunang hakbang o umaakyat ka na pataas? Siyempre, karamihan sa mga tao ay gusto ang ideya na may sasakyan na nakaparada sa kanilang driveway. Dahil mahal ang sasakyan, hindi tiyak at masama sa kalikasan ang gasolina, maraming kabataan ang ayaw ng dagdag responsibilidad o gastos. Mas sumikat ang pampublikong transportasyon at Uber. Kahit 38% lang ng Gen Z adults ang may sariling sasakyan, bahagi pa rin ito ng American Dream para sa marami. 54% ang nagsabi na mahalaga sa kanila ang magkaroon ng sariling sasakyan, kahit wala pa sila nito, at ganoon din si Mr. Beast. Hindi na nakakagulat na bilang mayamang celebrity, may driver si Jimmy. Pero madalas din siyang sumasakay sa simpleng Dodge Caravan papunta sa mga lakad niya. Ayon sa ulat, siya ay kolektor ng kotse at may showroom ng malalakas na sasakyan tulad ng Lamborghini Hurricane Spider. Sumasakay ka pa ba ng bus, lumang sasakyan, o nakuha mo na ang dream car mo? Gaya ni Jimmy, kakaiba rin si Mr. Beast pagdating sa paglalakbay. Karamihan sa mga Amerikanong nasa 20-S ay sumasakay ng eroplano 1 o 2 beses taon-taon, kadalasan para sa bakasyon o pagbisita sa kamag-anak, habang 40% ay hindi sumasakay ng eroplano sa isang taon. Ang limitadong bayad na bakasyon, tumataas na presyo ng tiket at hindi tiyak na schedule sa trabaho ang dahilan kung bakit nananatiling espesyal na okasyon lang ang malalayong biyahe. Pero para kay Mr. Beast, ang paglalakbay ay hindi lang minsan sa isang taon, kundi bahagi na ng kanyang routine. Madalas siyang dalhin ng kanyang trabaho sa iba't ibang bansa, may mga international na biyahe, malalayong lugar, at mga produksyon. Ibig sabihin, maaari siyang bumisita sa iba't ibang kontinente sa loob ng isang taon. Ayon sa ilang ulat, ilang beses siyang lumilipad kada buwan, kadalasan para sa trabaho at hindi para magbakasyon. Saan mo pipiliing magbakasyon ng ilang buwan? O palaging sumakay ng eroplano tulad ng pagko-commute? Karaniwang Amerikano na lalaking edad mid hanggang late 20s ay may taas na 5 Sa taas ng katawan, lamang si Mr. Beast sa kanila dahil mahigit 6 na talampakan siya. Kahit sinasabi niyang 6'5", pero iba raw ang kuha sa litrato. Jimmy, kapag isinama ang lahi, mas malapit siya sa karaniwan. Ang karaniwang non-Hispanic na puting lalaki sa United States ay 5'10" ang taas. Mas matangkad si Mr. Beast kaysa karamihan, pero normal pa rin ito. Ikaw, short king ka ba o matangkad tulad ni Jimmy? May mga bahagi ng buhay ni Mr. Beast na hindi pangkaraniwan, kaya hindi na masaya ang buhay niya. Ang karaniwang Amerikano ay nakakakuha ng humigit kumulang 7 oras ng tulog bawat gabi, na bahagyang mas mababa sa inirerekomendang dami bawat araw. Gayunpaman, maraming tao ang nakakakuha ng mas kaunti pa riyan. Sa mga matatanda, 15% ng Gen Z ang nag-uulat na palaging nakakakuha ng mas mababa sa 6 na oras ng tulog bawat gabi. Ang palagi ang kakulangan sa tulog ay maaaring nakakapagod at may masamang epekto sa kalusugan. Dahil dito, gusto ng iba ang tahimik na buhay ng influencer. Si Mr. Beast ba, mahimbing ang tulog? Nakakagulat, hindi. Inaangkin niyang nakakakuha lang siya ng mga 3 oras ng tulog sa karaniwan bawat gabi. Bahagi ito ng isang uso kung saan ang ilang sikat at kakaibang tao ay nagsasabing kaya nilang sanayin ang kanilang katawan na mangailangan ng mas kaunting tulog at makakuha ng mas maraming produktibong oras. At sa totoo lang, hindi ito inirerekomenda. Nagbabala ang mga doktor tungkol sa mga hindi nakikitang pisikal na epekto na maaaring hindi matukoy hanggat hindi pa huli ang lahat. Pero may ilan ding nagsasabi na kayang mag-adjust ng katawan sa kahit ano basta't mabigyan ng tamang panahon. Bilyonaryo ka man o hindi, mas maganda ba ang tulog mo kaysa kay Ginoong Beast? Ano nga ba ginagawa niya sa lahat ng oras na yon? Maniniwala ka bang nagtatrabaho siya? Karaniwang 8.4 na oras kada araw nagtatrabaho ang Amerikano. Pero mas mataas ito sa Gen Z dahil kaunti lang ang may full-time na trabaho. Sa halip, nagtatrabaho sila sa gig economy, kadalasang sideline bilang Uber driver o DoorDash delivery worker at umaasa sa tip. Kayang magtrabaho ng Gen Z ng 10 oras araw-araw kapag kailangan. Sa survey, 69% ng Gen Z employees ang nagsabing mas mahaba ang oras ng trabaho nila nitong nakaraang taon. Kahit matagumpay na sa YouTube, hindi nagpapabaya si Mr. Beast. Siya ang sariling boss at seryoso sa trabaho.
Sinasabi niyang isa siyang obsesibong workaholic na gustong hamunin ang sarili sa pagbuo ng mas marami at magagarbong laro para sa channel niya. Minsan, sobrang ambisyoso ng kanyang mga stunt kaya umaabot siya ng 18 oras sa pagfi-film, halos walang oras sa iba. Madalas siyang natutulog sa opisina at agad bumabalik sa trabaho kinabukasan. Isinasabuhay niya ang pagsusumikap at nagbunga ito. Kapag ang karamihan sa mga Amerikano na nasa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng kanilang 20-s ay iniisip ang tungkol sa mga katrabaho, iniisip nila ang isang maliit na grupo ng mga taong madalas nilang nakikita. Araw-araw, kadalasang may katrabahong wala pang 10 tao ang isang Amerikano, minsan mas kaunti pa. Karamihan sa Gen Z na manggagawa ay solo contractor, gig worker o nasa maliliit na grupo, may manager at kaunting katrabaho lang. Si Mr. Beast ay hindi nag-iisa sa trabaho, malayo ito sa ganoon. May mahigit 250 full-time empleyado ang kanyang imperyo, kabilang ang production, editors, inhinyero, brand manager at logistics. May mga departamento para sa paggawa ng kanyang stunts at daan-daang tao ang kasali sa bawat video upload. Ikaw ba ay solo? May maliit na grupo? O parang may maliit na korporasyon na? Pero ibig bang sabihin ng mga numerong iyon ay tagumpay na agad? Ang tipikal na YouTube channel ay may 55,000 subscribers, mas mataas kaysa sa kailangan para kumita. Mas mababa ang median dahil malaki ang epekto ng mga channel na may milyon-milyong subscribers sa average. Maraming nagkokompetensya sa parehong genre sa YouTube. At lahat sila ay nagsisikap na makaakyat sa tuktok ng bundok at nakaupo sa tuktok ng bundok na yon si Ginoong Beast. Si Ginoong Beast ay talagang namayani sa YouTube na sakop na niya ito. Siya ang may pinakamaraming subscribers sa malaking video platform na umaabot sa 454 na milyon malayo sa iba. Lamang siya ng halos 150 milyon sa susunod na pinakamalaking channel, ang T-Series. Ang pangatlong pwesto ay napunta sa CoComelon, isang animated na channel ng mga nursery rhyme para sa mga bata. 70 lang ang YouTube channels na may higit 50M subscribers. Isa rito si Mr. Beast at patuloy pa siyang lumalaki. Dinadagdagan niya ang kanyang audience ng average na 444,000 kada araw at pangatlo rin siya sa kanyang pangalawang platform, ang TikTok, na ang nauuna lang ay ang komedyanteng si Kopi Lemay at ang mananayaw at celebrity na si Charlie D'Amelio. Nakikipagkumpetensya ka rin ba para sa social media clicks? Umaangat ka na ba gaya ni Mr. Beast o nasa umpisa pa rin? Huwag kalimutang mag-subscribe, libre at walang sakit. Oh, ikaw yan, Jimmy. Pero may isang paraan kung paano maaaring katulad ni Mr. Beast ang kanyang henerasyon. Ang Gen Z ay nag-uulat ng mas mataas na antas ng anxiety at stress kaysa sa mga naunang henerasyon. Mas mataas pa rin ang naiulat ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Pero ang mga lalaki sa Gen Z ay mas bukas tungkol sa kanilang mental health. Halos 50% ang nagsasabing nakakaranas sila ng matinding anxiety o stress. Kadalasan ay dulot ng mga problemang pinansyal. Mahigit 20% ng millennials at Gen Z ang nagte-therapy at mas bukas ang Gen Z tungkol sa mental health kaysa mga naunang henerasyon. Kumusta naman si Jimmy? Mas stressed si Mr. Beast kaysa karaniwang Gen Z na lalaki sa Amerika. Pero siya rin ang dahilan nito. Ang sobrang ambisyosong personalidad ni Donaldson sa social media ay lumawak na rin sa iba pang mga negosyo. Mula sa paglulunsad ng isang malaking brand ng candy, pati na rin ang isang kontrobersyal na produktong parang Lunchables na tinatawag na Lunchly. Dinala pa niya sa mas mataas na antas ang kanyang mga social media stunt sa pamamagitan ng isang reality show na tinatawag na Beast Games. Bukas siyang nagsasalita tungkol sa stress na dulot nito sa kanya at nagbibigay siya ng mga panayam tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan sa mental health. Sinasabi rin niya na ang pag-abot sa kanyang napakalaking tagumpay ay nangangahulugan na kailangan niyang isantabi ang kanyang mental health. At may kapalit iyon. Ang karaniwang Amerikano ay gumugugol ng humigit kumulang 5 oras bawat araw sa paglilibang o mga libangan. Mahalagang oras ito para makapagpahinga pagkatapos ng nakakapagod na araw sa trabaho. Laging sinasabi ng pag-aaral na mas maganda ang mental health ng may ganitong libangan. Kadalasang ginagamit ng Gen Z ang mga gadget para malibang na umaabot ng 9 na oras araw-araw at may negatibong epekto ito sa mental na kalusugan ayon sa pag-aaral. Paano mo maikukumpara ang oras mo ng paglilibang kay Mr. Beast? Mas chill ka ba kaysa sa kanya? Sa oras kasama ang kaibigan, dito nagkakaiba. Ang mga Amerikanong nasa 20-s ay karaniwang naglalaan ng 7-10 oras linggo-linggo sa pakikisalamuha para labanan ang stress at burnout. Pero inamin ni Mr. Beast na karamihan ng oras niya ay ginugugol sa pagtatrabaho at kapag hindi siya nagtatrabaho, madalas ay mga katrabaho ang kasama niya imbes na malalapit na kaibigan. Ang social circle niya ay binubuo ng empleyado, katuwang at production team at sinasakripisyo niya ang personal na buhay para sa susunod na upload. Mahalaga ba sa iyo ang makihalubilo o madalas mo itong ipinagpapaliban dahil sa trabaho?
Tulad ng karamihan sa mga Gen Z, si Mr. Beast ay kinailangang maghanap ng sarili niyang paraan sa mundong tila hindi na gumagana ang mga lumang pamamaraan. Ibig sabihin, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang pinagkakakitaan. Lumagpas siya sa inaasahan. At may matagalang epekto ang pagpili niya. Kahit may kasintahan siya, 40% lang ng Gen Z ang ayaw magpakasal. Ikaw, saan ka dito? Ang magulong pamumuhay ba ni Mr. Beast ay gusto mo rin? O mas malapit ka sa karaniwang Amerikano kung iniisip mong para sa'yo ang estilo ng buhay ni Mr. Beast? Panoorin ang Millionaires versus Billionaires. Paano sila namumuhay? O i-click mo na lang ang video na ito